Ang NCOY po ba ay i-attach na kaagad sa pertinent documents upon submission sa DO or hindi pa naman po kasi initially i-assess pa nila kung qualified. So, based on my experience po dito sa aming district po, pinasa na po namin yung NCOI kasabay ng aming pertinent documents. Kasi 'di ba sa checklist po meron po dong others. So, yung others na yun ay kabilang na yung NCOI. Okay? Or COI. Okay? So, pwede kayong i-require na mag-submit ng NCOI at pwede din kayong i-require na mag-submit na ng lesson plan ninyo for COI doon sa others na yun, sa last part ng checklist. So, sa amin po, sinabay na po namin yung pertinent documents at NCOI. So, yung COI po namin ay hindi pa po kami nakapag-prepare or nakapag-ready. Wala pa rin po kaming lesson plan na inihanda kasi naghihintay po kami ng instructions po mula sa aming DO po. Okay? So, sana po ay nasagot ko yung katanungan niyo. So, for the meantime po, i-prepare nyo po yung pertinent documents nyo and yung NCOI. Pwede siyang ilagay sa isang folder. Pwede rin siyang i-separate yung pertinent and NCOI. Kasi sa ibang teachers po kasi sineparate nila yung pertinent and NCOI kasi marami silang MOVs for NCOI. Okay? So, ayun. Pwede nyo siyang i-combine in one folder. Pwede rin ninyong i-separate yun.